Ikaw? Kasi una mo, ikaw na Jane. Kasi ikaw una Jane.
10 seconds lang magbuan. Basta muna, 10 seconds. Nahuna? Ha? Dito nagtingog diri hawan ni daan. Di mo na siya tinulong. As si Terry ko Ano? Muna ka. bro. Maklaro ka. 10 seconds, okay, 10 seconds. Oh, maligaya. Kapatid, kaibigan. Wala ka na YouTube ba? Magbubunot na po kami ngayon. Narito po ang aming bowl. Teng-teng! Oh, ipiyong na mata ako. Ipiyong ang mata ni mo, Jim. Yes! Sige na, Jim. Ipiyong. Yung! Okay. Ready na ka? Sure naman ka. Ayaw sa pagpiyong sa kanil. Taro nga po. Magbunot na po. Bulot ka sa ilan ng kami. Ayan sa gabi. Isulat sa iyong ngalan sa papel. Pindot ko ng aming video. Maaari ko. 6 seconds na po. 6 minutes. 6 minutes na niyan. Napinundo. Mohon kay number 17. Bakit nagla-like ng sa larawan ng mga kaibigan mo sa Facebook? Bakit ka nagla-like? Ay, dili ko mapadaplin. Okay. Ilan natin? Ang pag-shooting ay 5 minutes, ha? 3 minutes. Sige na, wait. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Ronji Gilingin. At ang napili ko pong paksa ay bakit nagla-like ako sa mga larawan ng aking mga kaibigan sa Facebook. Isa lang po ang dahilan dyan kung bakit nagla-like po ako sa mga larawan ng aking mga kaibigan sa Facebook. Dahil ito po ay isa sa mga gawain ko bakit tayo nag-Facebook. Bilang respeto na rin or bilang paggalang na rin sa kanilang mga pinupost at pinupost sa social media dahil kilala natin sila, friends natin sila sa Facebook, kaya nilalike natin ang kanilang mga picture or mga post sa social media. Isa na rin dyan ay kung nilalike natin ang kanilang mga larawan dahil sa tingin natin ito ay kaganda-ganda o nababagay sa kanila, kaya nilalike natin ang kanilang mga larawan. At ito din ay nagpapunta ng pagiging masaya dahil sila ay active sa Facebook ngayon dahil nakaka-post sila ng kanilang mga larawan o kanilang mga nangyayari sa kanilang pang-araw-araw. Kaya isa din ito sa katangian na nakikita natin ang kanilang mga pinupost, kaya nilalike natin ito at nilalike natin ito dahil sa tingin natin ito ay maganda at kawili-wili. Dahil kawili-wili sa tingin natin na naipopost nila ang kanilang mga pangyayari sa kanilang buhay. Pag-like ng mga larawan sa Facebook, ito ay isang gawain ng isang kabataan na mahilig mag-Facebook. Ito na ang gawin natin gawin sa Facebook. Isa na rin ang pag-like ng mga larawan, pag-scroll, at pagpapanood ng mga reels na makikita natin sa social media. At ang paglalike ay isa na sa mga gawain na ating nakagawian sa paggamit ng Facebook. Yun lamang po at maraming salamat. Ding-ding! Sa number 25. 25. Kasi ito na video? Yes. Narain mo, te. Bakit masama ang maghiganti sa kapwa nagkasala sa iyo? Bakit masama magbigat sa kapwa? Sino na lang? Bakit masama ang magbigat sa kapwa?
seconds, no? Hindi ka gilat to, hindi na ulit. Gilat sa magod na ka ang buwan. Gilat, like, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ay ako ang magiging mananalumpati sa araw na ito. Ang pamagat ng aking talumpati ay bakit masama ang maghihingi sa nakakasala o nagkakasala sa iyo. Bilang may kasalanan sa akin, masama talaga kapag ikaw ay naghihiganti sa may nakakasala sa iyo. Ika nga nila, di ba, na ang Panginoon nga ay hindi naghihiganti sa nagkasala sa Kanya, tayo pa kaya na tao lamang na Kanyang nilikha. Kung kaya kinakailangan na kapag may kasalanan sa atin ang tao, kinakailangan natin siyang patawarin at huwag tayong maghiganti. Dahil alam naman natin ang karma, di ba? Kapag ang karma na ang kumilos, hindi talaga ito o matatamaan talaga ang taong nagkasala sa iyo na matindi. Kung kaya kapag sinasabing dapat hindi talaga tayo maghiganti sa nakakasala sa atin, dapat totoo naman talaga ito. Ngunit ang iba din naman ay naghiganti sila sapagkat nasasaktan ang kanilang mga damdamin at parang hindi na nila kaya ang sakit na kanilang nararamdaman, kaya sila ay naghiganti. Ngunit sa aking talumpati ay dapat hindi ka maghiganti sa kapwa o sa mga taong nagkakasala sa iyo dahil ito ay masama. Maraming tao ang gumagawa nito, kaya alam natin na masama ito. Kailangan hindi tayo maghiganti dahil ang Diyos na ang bahala o ipapasa Diyos na lang natin ang lahat. Dahil tayo bilang isang tao, bilang taong naninirahan dito sa mundo, kailangan natin ng pasensya, kailangan natin ng mataas na pasensya upang bigyan ng pagkakataon ang taong nagkakasala sa atin na magbago dahil hindi natin alam na baka meron siyang mga sa kanyang mga nakaraang buhay ay may mga pinagdaanan siyang masasakit kung kaya nakagawa siya ng mga ganang bagay. Kung kaya tayo na lamang ang magpapasensya, tayo na lamang ang hindi gumawa ng mga masasama o hindi natin bigyan ng masama ang kanilang ginagawang masama sa atin. Naway marami kayong natutunan sa aking talumpati ngayong araw at yun lamang po at magandang hapon sa